pag-ibig, at kapayapaan ang lagi lang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga inibig na mga kapatid, tunay nga ba kayong nagkakaroon ng kapayapaan? Tunay nga ba ninyong nalalasap ang pagkain ng inyong mga espiritu? Tunay nga ba kayong nakakapawi ng uhaw? Ayon din naman sa inyong pagkauhaw sa salita ng dakilang Panginoon. Kayo ba ay nagkakaroon ng pag-aani sa bawat bunga ayon sa Espiritu? Sapagkat ano nga ba ang bunga ng isang Espiritu, mga inibig na mga kapatid? Ito ang pag-ibig at ang kapayapaan. Na ang pag-ibig na ito ay itinalaga at isinalarawan ng isang Kristo, sapagkat siya ay nagbigay ng kanyang buhay, masunod lamang ang kalooban ng dakilang Panginoon. Gayun din naman ang kapayapaan, na kung papaanong sa gitna ng kaguluhan ng kanyang kapaligiran, siya ay nakapanatili sa liwanag at kalinga ng dakilang Ama. At gayon din naman ang kapayapaan ng isang Espiritu na gumagawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Na ito ang siyang kanyang kaligayahan, ito ang siyang kanyang biyaya at kalakasan. Na ang kalooban ng dakilang Panginoon, mga inibig na mga kapatid, ay hindi na nga inilihim sa mahabang panahon ng inyong pakipag-aral. Gayun din naman sa lahat at bawat isang naririto na palaging nakikinig ng salita ng mga kabatlayaan na nagbuhat sa dakilang Panginoon. Ano nga ba ang inyong napulot, mga inibig na mga kapatid? Ano nga ba aral ang tumimo sa inyong mga pagkatao, na ito ay ibinaon ninyo sa inyong mga sarili at tunay inilalagay nga ninyo sa pagkatao, sapagkat hindi lamang nagiging salita at hindi lamang nagiging tulad sa mga nakakikinig, bagkus kayo ang gumagawa at patuloy na nagbibigay buhay sa salita ng dakilang Panginoon. Katotohanan nga na ang lahat at bawat isa ay tulad sa isang sisidlan. At kung titignan nga ninyo ang sisidlan na ito, mga inibig na mga kapatid, ano nga ba ang nilalaman? Mga bagay na inaalintana ng isang tao dito sa sanglibutan. Mga salita na kanyang napakinggan at mga bagay na kanyang nakita dito sa lupa. Ngunit sino nga ba ang makapagsasabi na ang nilalaman ng kanyang pagkatao ay ang bahagi ng dakilang Panginoon? Sino nga bang makapagsasabi na inilagay niya sa kanyang sarili, ginawa niyang yaman ng salita ng dakilang Panginoon? Sino nga bang makapagsasabi na ang lahat at bawat isa ay patuloy na sumusunod sa pangalan ng dakilang Panginoon? Kung ang laman ng inyong mga sisidlan, mga inibig na mga kapatid, ay patuloy nga ninyong kinuha at patuloy nga ninyong tinipon mula dito sa sanglibutan, may puwang pa ba ang Diyos sa inyong mga puso? Magkakaroon pa ba muli ng kasiglahan ng inyong mga espiritu? Magkakaroon nga ba uli ng kalakasan ang inyong mga pananampalataya at pagpapalibay, kung ang bawat inyong ang mga patotoo at ang inyong mga kalakasan at kasiyahan ay tinipon nga ninyo mula dito sa sanglibutan? Katotohanan nga ang aking sasabihin, mga inibig na mga kapatid, na ang tinipon na yaman ng tao na kinuha niya dito sa lupa ay panandalian lamang. Ito ang bagay na lumilipas. Bagamat ito ang ninasa ng tao sa mahabang panahon na siya ay narito sa sanglibutan, ang lahat ng bagay, pati ang kanyang buhay, ay tulad sa isang pahiram. Gayun din sa bawat nagnanasa at patuloy na nagnasa
sa kanyang kapwa, sa mga bagay na kanyang nakita at nadama. Lahat ng ito, mga inibig na mga kapatid, ay tulad sa pairam. At tanging ang Diyos lamang ang siyang magkakaloob at kukuha ng ganang kanya. Mga inibig na mga kapatid, ano nga ba ang hinahanap ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa? Na kayo ay tulad sa isang sisidlan na malinis. Kayo ay tulad sa isang sisidlan na kung kanyang sisidlan ng kanyang salita at ng kanyang pagbibiyaya ay mananatili itong malinis at kaaya-aya, na hindi nga kakitaan ng karumihan at lalo't higit hindi nga ito nadadagdagan ng bahagi ng ganang inyo, bagkus kung papaanong sinalita ng kanyang ama, gayon din namang sinalita ng kanyang anak. Hindi nga ba ito ang salita at ginawa ng isang Kristo? Na anuman ang bagay na nakita ng tao sa kanya at nakilarawan sa kanyang buhay sa paglakad dito sa sanglibutan, ito ang larawan ng isang ama. Mga inibig na mga kapatid, kung kayo nga ay makikita ng inyong kapwa, anong uri ng larawan ang kanilang maaalala? Kayo ba ay kakitaan ng larawan ng isang kaamuan? Kayo ba ay kakitaan ng larawan ng pag-ibig at ng kapayapaan? Kayo ba ay magkakaroon ng tunay na bahagi ng paggawa ayon sa Espiritu? Sapagkat ito ang bagay na paggawa, mga inibig ng mga kapatid, na hindi nakukubli sa tao. Bagkus ito ay nadarama ng isang kapwa Espiritu. Ang paggawa ayon sa Espiritu, mga inibig na mga kapatid, ito ang bagay na tulad sa isang ilawan na kung inilalagay sa gitna ng kadiliman, walang anumang bagay na siyang magtatakip dito upang siya man ay makapagbigay ilawan sa kanyang kapwa. Kayo ba ay tulad sa isang ilawan, mga inibig na mga kapatid? At hanggang saan ang hangganan ng inyong mga ilawan? Kung itong ilawan na nga ito ay hindi sapat upang magbigay sa inyo ng kaliwanagan ng inyong kaisipan, paano nga kayo makapagkakawang gawa sa inyong kapwa? Kung ang ilawan na ito ay tulad lamang sa isang kudlit, paano nga pa kayo magkakaroon ng paglakad na matuwid, sapagkat hindi nga ninyo nalalaman ang lahat ng bagay na naaayon sa Espiritu. Mga inibig na mga kapatid, tiyagayin nga ninyo ang pag-aaral ayon sa Espiritu, sapagkat hindi ito nasusukat kung ikaw ay tulad sa isang bata o sa isang matanda ayon sa laman, bagkus ito ay nasusukat sa kalaman ng isang Espiritu upang matanggap niya at maisagawa niya ang kalooban ng dakilang Panginoon. Kung tulad nga kayo sa isang paslit, ayon sa Espiritu, nagagawa na nga ba ng isang paslit ang kalooban ng kanyang mga magulang? Katotohanan ay hindi. Ngunit kung ang inyong mga espiritu tulad ng isang dalaga at binata, na ang kalayaan ay binigay sa kanya at walang anumang nagtatali sa kanya upang gumawa ng kalooban ng dakilang Panginoon, katotohanan, mga inibig na mga kapatid, dito nga nagsisimula ang pag-aaral. Nakita nga ba ninyo ang kalagayan ng inyong mga espiritu? Nalaman nga ba ninyo ang mga bagay na siyang nailalagay sa lisan? Malibang ito ay inyong bungkalin sa inyong mga pagkatao. Malibang magkaroon nga kayo ng tunay na kapayapaan. Malibang magkaroon nga kayo ng tunay na pananahimik at ang inyong mga sarili tulad sa isang sisidlan na walang laman. Mga inibig na mga kapatid, katotohanan ay hindi nga ninyo malalaman at makikilala ang inyong mga sarili. Nawa, mga inibig na mga kapatid, bigyan nga ninyo ng pagkakataon ang inyong mga sariling lumakad at huwag nga kayong maputol at masapat sa mga bagay na mayroon na nga kayo sa kasalukuyan, sapagkat ang pag-aaral ay hindi nagtatapos. Malibang
kayo ay magtagumpay at makita nga ninyo ang mukha ng isang Kristo, sapagkat ang kalinisan ng inyong puso at kalinisan ng inyong espiritu ay sapat upang makakilala ng iisang Diyos, makaunawa ng kanyang kalooban. Kayo ay makipagkaisa sa kanyang liwanag, sapat upang ang inyong mga espiritu ay makapaglakbay sa kaitaasan. Sapat ang inyong mga espiritu upang humawi ng kadiliman. Sapat ang inyong mga espiritu upang gumawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Ay katotohanan na hindi pa kayo nagtatagumpay. Nawa ang inyong pag-aaral, unti-unti at banay-banay, naway mabigyan nga ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili, sapagkat tunay, ang Diyos nga ay hindi nag-urong ng kanyang kamay sa kanyang mga anak, ngunit siyang ang tao lamang mula sa katigasan ng kanilang puso at ng kanilang ulo, ay hindi nila dininig ang salita ng dakilang Panginoon. Hindi naman isinara nila ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pagkatao upang matanggap ang salita at pagbibiyaya ng isang Espiritu Santo. Nawa ito nga ay maging paalala sa lahat at bawat isa na ang panahon ay nagdudumali at ang inyong pagkakataon na hindi nga nasukat ng tao at hanggang kayo mayroong kalakasan at lumalakad at nagkakaroon pa ng pagmulat ng inyong mata sa umaga, ay hindi naman ang pagmulat ng inyong mga espiritu sa katotohanan at hindi ng pagmulat ng inyong mga pagkatao sa mga bagay na patuloy na sa itinuturo ng kaitaasan. Mga inibig na mga kapatid, gawin nga ninyo ang kalooban ng dakilang Panginoon. Wala namang ibang utos ng dakilang Panginoon kundi masunod ng bawat espiritu at likhain ng Diyos ang kanyang kalooban. Na ang pagtalima ay hindi lamang dahil sa ipinag-uutos ng isang ama, kundi ang pagtalima ay patuloy nga ninyong ginagawa kung may makakakita man sa inyo o wala, kung may nakakaalam man o wala, bagkus ang inyong ama na nasa lihim ang siyang sa inyong magbibigay at magkakaloob ng ganti. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakilanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailan paman. Ang katwiran at ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay sa tuwin ay ibinibigay at binubuksan sa bawat isa sa inyo. Sapagkat ito ang kanyang utos, ito ang kanyang kadakilaan upang ang kanyang mga anak na patuloy na nag-aaral, patuloy na nanatili at nakikinig ng mainam sa kanyang mga gawa, ay tunay ngang magkaroon ng isang bahagi na nagmumula sa bahagi ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang handog ng dakilang Panginoon ay punong-puno. Kailanman ito'y hindi nagkulang. Kailanman ito'y hindi binigyan ng bawat isa sa inyo ay tunay ngang magkaroon ng isang kaluwalhatian sa inyong mga pagkatao. Sapagkat bawat isa sa inyo ay mag-aral, bawat isa sa inyo ay itinuturing na kanyang mga anak. Ano nga ba ang sa inyo ay tunay na ibibigay? Hindi baga ang kanyang salita na sa pamamagitan ng inyong pagparito, sa pamamagitan ng inyong bahagi, narito binibigyan ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili, maalala ang bahagi ng para sa Panginoon. Maalala sa inyong mga pagkatao na hindi lamang kayo gumagawa sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Maalala sa inyong mga katwiran na hindi lamang kayo nagsisipagkilos ayon sa pangangailangan ng isang lamang iyan. Bagkus narito kayo sa bahagi ng pag-aaral
binubuksan sa bawat isa sa inyo ang handog ng dakilang Panginoon upang inyong maalala. Narito ang inyong mga bahagi. Dito kayo nagsimula. Dito nga ninyo ipinagbabahagi at binibigyan ng pagkakataon ng inyong mga sarili na mabuksan at higit na lalo. Mabigyan kayo ng pagkakataon makilala ang inyong mga espiritu. Aking mga iniibig na mga kapatid, naaalala ba ninyo ang salita ng dakilang Panginoon sa tuwina? Nakikita ba ninyo inyong mga sarili na kayo'y gumagawa at hindi lamang isang tagapakinig sa kanyang paaralan? Nakikita ba ninyo sa inyong buong pagkatao na hindi lamang ninyo nakikita, bagkus sa bawat isa sa inyo, binubuksan ninyo ang inyong katwiran, ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban sa pag-aaral na inihahandog para sa dakilang Panginoon. Na sa maliit na panahon na inyong inilalaan sa sanglibutan ito, bagamat ang buhay ay tunay ngang nagbibigay sa inyo ng kagulumihanan, nagbibigay sa inyo ng kasiyahan, nagbibigay sa inyo ng iba't ibang uri ng damdamin sa buhay na ito. Ngunit sa inyong pagharap sa harapan ng dakilang Panginoon, narito ang isang mananampalataya, narito ang isang anak, handang gumawa ng kanyang salita, handang magbahagi at higit na lalo, handang bigyan ng panahon ang para sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ba'y nahanap ninyo na sa inyong mga pagkatao? Ito ba inyong nakilala ninyo sa inyong mga sarili? Na bagamat ang buhay ay nakapagbibigay sa bawat isa sa inyo ng kagulumihanan, bagkus ito'y hindi niyo ginagawang isang hadlang upang kayo ay makatupad sa harapan ng dakilang Panginoon. Bagkus ito'y hindi niyo ginagawang isang kadahilanan sa mga bagay na sa inyo'y patuloy na nagbibigay kagulumihanan. Bagkus sa bawat inyong pagparito, ang bawat iniibig na mga kapatid ay nagkakaroon ng kasiyahan, nagkakaroon ng katuwaan sa kanyang puso, nagkakaroon ng isang katapatan na ialis niya ang mga bahagi na hindi karapat-dapat sa kanyang mga sarili, sapagkat nalalaman ninyo kayo'y humaharap sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat patnubay at pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay ngang ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo, na ang inyong tatawagin, ang inyong ang lilingahin sa bawat inyong mga pagkatao ay ang kanyang salita, ang kanyang bahagi, at ang kanyang mga halimbawa, na sa pamamagitan ng bahagi ninyo sa sanglibutan ito, kayo'y natututo, hindi lamang sa mga bagay na inyong nakikita, ni hindi kayo nagpapadala sa mga bagay sa inyong mga kapaligiran, bagkus sa inyong mga sarili, buo ang inyong paglilingkod, buo sa inyong mga pagkatao, ang inyong pagsamba sa harapan ng dakilang Panginoon, na sa bahagi ng inyong mga buhay, inyong ang nanindigan ang inyong mga sarili at inyong ang binigyan ng pagkakataon na makilala ang bahagi ng para sa Panginoon. At ano nga ba ang sa inyo ay tunay na ibinibigay ng dakilang Panginoon mula pa nung una? Inyong alalahanin ang inyong mga pagkatao. Inyong alalahanin ang inyong itinatanim sa inyong mga sarili. Inyong ang mapag-aralan, makimaka sa inyong mga pagkatao, ang mga bagay na mga walang kabuluhan na tunay niyong ang tunawin sa inyong mga sarili. Tunay niyong ang iwaksi ang bahagi na inyong pinubuo sa sanglibutan ito, bagkus ang isang kalinisan at ang kabanalan na inyong iniaaral sa inyong mga sarili ay tunay niyong ang maalala sa tuwina, sapagkat nalalaman niyo kayo ay tunay na nagbibigay lingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig ng mga kapatid, kailanman ang bahagi ng dakilang Panginoon ay hindi nagdamot. Kailanman ang bahagi ng dakilang Panginoon ay patuloy ngang ibinibigay sa kanyang mga anak. Kung ang bawat isa ay tunay ngang itinuturing na kanyang mga anak, gaano nga kayo nakakasunod?
Gaano nyo nga pinapakita sa harapan ng dakilang Panginoon ng isang kabutihan ng inyong mga pagkatao? Ito ba ang inyong bitbit-bitbit? Ito ba ang inyong daladala upang nang sa gayon, bawat inyong pagparito, inyong makasanayan sa inyong mga sarili, ang bahagi ng dakilang Panginoon ay tunay ngang hindi na maaalis at tunay ngang hindi na mabubura sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang kanyang salita ay mananatili. Ang kanyang mga gawa ay magpapatuloy. Kayo nga ay tunay na maging isang kasangkapan, maging isang kawan ng kanyang mga gawa, sapagkat sa bawat isang nilalang na nagnanais at naghahanap ng kanyang pintuan, narito ang bawat isa sa inyo, inyong ang makita sa inyong mga pagkatao, na sa pamamagitan ng inyong mga paggawa, sa pamamagitan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na sa inyo'y pinananatili, aking mga iniibig na mga kapatid. Tunay nga ang kabanalan, ang tanging makapagbabalik sa bawat isa sa inyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang sa inyo ay patuloy na nagbibigay. Apostol Pablo. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na anak ng iisang Panginoon, ano nga bang inaasahan ng isang anak na kanyang makukuha buhat sa kanyang ama? Anong uri nga ba ng pagpapala ang dapat tinatanggap ng isang anak buhat sa kanyang ama? Kung ang layunin ng Diyos ay bigyang lahat kayo ng pag-ibig, na isalarawan ba ng Diyos ang pag-ibig na yan sa bawat kabuhayan? Nabigyan ba ng Diyos ng katarungan na ang pag-ibig na yan ayon sa bawat buhay na inyong kinalalagyan? Naunawaan ba ng bawat anak na yan ang ibig ng kanyang ama? Sapagkat sa bandang huli aking mga iniibig, lagi sa inyong sinasabi, matupad ang kalooban ng Diyos. Masdan ninyo ang inyong mga sarili, ito ba yung kalooban ng Diyos? Damahin ninyo ang inyong mga sarili, ito ba yung kalooban ng Diyos? Masdan ninyo ang inyong kapaligiran, ito rin ba yung kalooban ng Diyos? Kung ang pagpapakilala sa bawat isa ay ang Diyos ay pag-ibig, anong uri ng pag-ibig ang inyong nakuha? Ito ba yung buhat sa Diyos? At kung sinasabi sa bawat isa, saliksikin ninyo ang inyong sarili. Anong natagpuan nyo sa inyong pagsiliksik sa inyong mga pagkatao? Natagpuan din nyo ba ang Diyos? Bakit ito ang aking sinasabi sa aking mga iniibig? Sapagkat napakalaking bahagi ng isang pagkatao na yan ay bahagi ng Diyos. Sapagkat kayong lahat ay may espiritu at ang bawat isa sa inyo nagtataglay ng buhay. Nauunawaan nyo ba kung saan galing ang buhay na yan? Sa Diyos. Pero sinong nakakaunawa ng tunay na buhay na mayroon ng bawat isa? Kayo ba, aking mga iniibig, nauunawaan ninyo ang tunay niyong mga buhay? Marahil natatanggap ninyo sapagkat wala na kayong magawa. Pero nauunawaan ba ninyo? Sapagkat ibang pagkakaunawa kesa sa pagtanggap. Maraming bagay na natatanggap ang tao kahit hindi niya naiintindihan. Sapagkat wala na siyang magawa. Pero sa pag-aaral ayon sa espiritismo, ayon sa diwa ng isang espiritu, hindi kayo hinahayaan lang tumatanggap sapagkat hindi kayo nakakaunawa. Hindi kayo hinahayaang nakikipagtiis sapagkat wala na kayong magawa. Ipinapaunawa sa inyo bakit may pagtitiis. Bakit may kalooban ng Diyos? Bakit kayo binigyan ng buhay? Bakit kayo ngayon ay naririto at nakikipag-isa?
Ano nga bang kadahilanan ng lahat ng yan? Yan ba'y dahil sa pangangailangan? Pumaparito ba kayo sa pangalan ng Diyos sapagkat siya niyo kailangan? Pumaparito ba kayo dahil sa bawat isa sapagkat siyang inyong mga kailangan? Anong kadahilanan kung bakit kayo pumaparito? Tunay, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Diyos. Sapagkat lagi ninanasa ng Panginoon na maunawaan ng tao kung gaano kalaking pag-ibig ang kanyang ibinigay sa bawat isa, bagamat ang tao'y tumitingin lang sa bawat niyang kalagayan. Sa bisang laman na yan, na lagi nagbibigay sa tao ng pag-aalinlangan kung tunay siyang iniibig ng Diyos o hindi. Ngunit hindi napapansin ng tao na ang bawat buhay na inyong taglay-taglay ay buhat sa Kanya. Bawat pagkakataon na meron kayo'y mahalaga sapagkat hindi kayo makakakuha ng pagkakataon na yung maliban ibigay ng Diyos. Naiurong nyo ba ang panahon, aking mga iniibig, sapagkat hindi kayo nagsisipagmadali? Napigilan nyo ba ang inyong mga pagtanda sapagkat gusto mo manatiling bata? Walang nakagawa niyan. Kahit sino, kahit ang matatalino, kahit ang tinatawag nyo mayayaman sa sanglibutan. Sapagkat lahat ay umaayon sa batas ng Diyos. Itong ibig sa inyong ipaunawa. Hihintayin ba kayo ng panahon para magbago? Sa katotohanan ay hindi. Sapagkat patuloy nagugulong ang panahon. Ngunit ang tao, kung hindi siya sasabay sa paggulong ng panahon, mararamdaman niya na iiwanan siya ng panahon. Doon na makikilala ng tao ang kalungkutan sa kanyang puso. Doon niya na madarama na siya pala'y nag-iisa. Doon na siya maghahanap ng bahagi na magpupuno ng kanyang pangangailangan. Sapagkat dumating ang panahon at pagkakataon, hindi niya pinansin, kanyang hinayaan. Ano ngayon ang kabuluhan ng isang pakikiisa kung ang bahagi pala na yan ay lumipas na? Naramdaman niyo ba na naiwanan kayo ng panahon? May kabuluhan pa ba sa inyo ang bahaging ito na inyong pakikiisa? Mga iniibig na mga kapatid, kagaya ng aking winika, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya naglilikat kahit kanino. Kahit doon sa mga tao na ang kabuluhan ng kanyang pag-ibig ay hindi naging mahalaga. Kahit doon sa mga kaluluwang nag-aksaya ng panahon, bagamat hindi nila maibabalik na. Ang Diyos ay hindi nag-urong ng kanyang pag-ibig. Lagi siya nagbubuhos ng pag-ibig na yan sa gitna ng bawat kalagayan na pinili ng tao na kanyang tinanganan. Pinili ba ng Diyos na kayo'y magkaroon ng ganyang kalagayan? Hinangad ba ng Diyos ng bawat tao ay pahirapan, samantalang lagi niyang sinasabi na ang kanyang pamatok ay magaan? Pero anong pinili ng tao? Ang pamatok ng sanglibutan. Kaya nga, sa bawat bahagi ng pamimili na ginagawa ng bawat isang anak ng Diyos, nakikita nila ang bunga ng bawat bahaging yan. At narito dumarating ang panahon ng pagsusulit. At anong nadarama ng bawat pumipili ng mali? Kalungkutan, kasakitan, kakulangan, kabiguan. Pero sino ang nag-aaruga sa bawat kaluluwang yan? Tangi ang Diyos lamang. At ito ang kadahilanan kung bakit ang bawat isa'y patuloy na may buhay. Hindi upang siya'y pahirapan, upang habang siya'y may buhay, makakita siya ng pag-asa at ang pag-asa na ilaan niya sa kanyang Panginoon. Tama, ilaan niyo ang inyong pag-asa sa Diyos, aking mga iniibig, sapagkat ang Diyos lang ang nakakapangyari ng lahat ng bagay na kanyang ibig. Umaayon ba ang inyong pag-ibig ayon sa pag-ibig ng Diyos? Umaayon ba ang inyong nasain sa layunin ng iisang Diyos? Umaayon ba ang inyong mga paggawa ayon sa utos ng iisang Diyos? Sapagkat kung ang lahat ng iyan nagagawa na ninyo, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi kayo dadalawin ng kalungkutan. Sapagkat naunawaan ninyo ang Diyos ang inyong kaligayahan.
Hindi kayo darating doon sa panahon ng pangangailangan, sapagkat nalalaman nyo lagi ang Diyos ay magpupuno ng bawat mong kailangan. Ano pat wala nang tatawaging pagtitiis pa sa buhay na ito, sapagkat nauunawaan mo ang lahat ng ito'y kaparaanan upang ikaw ay makakita ng kaunlaran. Kaya nga sa bawat isang masikap na mag-aaral, meron nga bang kahirapan? Sa bawat isang masikap na mag-aaral, na ibig matuto ng katotohanan, may tinatawag ka bang pagtitiis? Hindi ba bawat karunungan, bawat kagandahang loob ng Diyos na iyong natatagpuan, ito isang karangalan at pagbibiyaya? Ano ito? Ito yung tinitipon mong patotoo sa iyong puso. Nasa bandang huli ito ang yaman na dadadala na iyong pagkatao. Ano pat hindi mo na binibilang ang kawalan ng mga bagay na meron ng sanglibutan, ngunit binibilang mo ang bawat yaman na iyong natagpuan sa piling ng Diyos, sapagkat ito ang haing buhay na iyong daladala sa kapanahunan. Mga iniibig ng mga kapatid, katotohanan nga, bawat isa'y may mabuti ng kalooban. Ngunit tunay, ang Diyos ay lalong mabuti sa lahat ng bahagi. Lagi niyang nanasain ng kabutihan ng inyong mga espiritu, ang inyong matagpuan. Sapagkat kung lagi niyong natatagpuan ng kabutihan ayon sa laman, kayo rin ang nakakaunawa ayon din sa inyong karanasan, lahat ng iyan lumilipas at hindi nakakapanatili. Ngunit ang nakakatagpo ng kabutihan ayon sa espiritu, nagkakaroon siya ng tunay na kapayapaan ng kanyang pagkatao, ano pat kahit sa pagtulog sa gabi. Siya'y mahimbing sapagkat ang alalahanin sa buhay ay hindi pumapasok sa kanyang kaisipan. Hindi nga ba itong nagiging sukatan? Bakit nga ba hindi kayo nakakatulog ng mahimbing sa dami ng alalahanin na ibinibigay sa inyo ng sanglibutan? Nagkaroon ba kayo ng alalahanin, aking mga iniibig, sapagkat ang inyong mga espiritu ay hindi nakakagawa ng kalooban ng Diyos? Inalala niyo ba ang inyong sarili na kayo lumalabag ng batas ng Diyos at narito hindi ka mapakali? Naalala mo bang kapayapaan na sa iyo binahagi? Hindi ka rin ba nawawala ng pag-asa at nagkakaroon ka rin ng alalahanin sapagkat ang kapayapaang naipagkatiwala sa iyo nabasag mo? Wala sa inyo nag-aalala ng ganung bagay. Pero lahat kayo nag-aalala kung anong inyong kakanin sa kinabukasan. Nag-aalala kayo kung anong magpapagaling sa inyong karamdaman. Nag-aalala kayo dahil sa inyong mga mahal sa buhay. Na lahat naman niya lilipas lang. Sapagkat bawat mahal nyo sa buhay ay mayroon din kaisipan, damdamin at kalooban na gumagalaw. Sila man ay gumagawa ng kaparaanan. Pero sino ang gumagawa ng kaparaanan upang mapalapit siya sa Diyos? Na ang kanyang mga pag-away kanyang masinop at masino upang kahit kailan walang isang batas na masaling laban sa kabutihan ng Diyos. Mga iniibig ng mga kapatid, marami kayong alalahanin sa buhay na ito, pero lahat ng iyan nasa sanglibutan. Sa panahon na iwanan ninyo ang sanglibutang ito at maghiwalay ng inyong spirito sa inyong katawang laman, lahat ng iyan napaparang. Pero anong hindi maiaalis sa inyo ang ala-ala na maiiwan na ibinigay sa inyo ng sanglibutan? Kaya nga marami nang walang laman, pero nananatili pa rin sa sanglibutan sapagkat hindi nila naibihis sa kanilang mga espiritu ang damang kabisan na pang-espiritual. Ano ito? Ito yung kabanalan na lagi sa inyong sinasabit, pinaririnig. Mahirap bang maging banal, aking mga iniibig? Tayo'y dumadalangin lahat sa isang Diyos dahil sa kanyang kabanalan at kabutihan, pero walang nagnanasang maging banal upang mapalapit sa Diyos. Huwag niyong ugaliin na ang Diyos ay tagabigay lamang ng inyong kahilingan, sapagkat hindi ito karapat-dapat na larawan. Ang Diyos ay sinasamba ng buong puso mo at buong kaluluwa. Siya ang dapat mong hinahandugan, hindi ikaw. Sapagkat kung kinikilala mo ang Diyos na iyong Panginoon, anong gagawin mo sa iyong Panginoon upang siya'y malugod sa iyo? O lagi na lang ba kayo naghihintay ng pagbibiyaya ng Diyos upang kayo'y lagi nalulugod sa inyong Diyos? Baliktad na nga ba, mga iniibig ng mga kapatid, ang natutunan ng tao sa kanyang pag-aaral?
Mula pa noon hanggang ngayon, ang tao ay tinuturang sumamba sa isang Diyos ng buong puso niya at buong kaluluwa. Paano mo ito ginagawa sa harapan ng Diyos? Paano mo ibinibigay ang iyong sarili na malinis at walang kapintasan sapagkat nalalaman mo ito'y pakikipagtipan mo sa Panginoon at ikaw ay nahahayag sa kanyang harapan? Ano ang daladala mo sa iyong puso? Kaya nga kung ang lahat ng bagay ay tinatawag na paalala, kung ang lahat ng bagay na nagmumula sa kaitaasan ay tunay na pagbibiyaya, hari nawang maging sapat ang biyayang yan upang hindi kayo makalimot sa tunay na tungkulin ng bawat isang espiritu na nakapaloob sa inyong pagkatao. Natuparin niya ang utos ng Diyos na makapaglingkod siya sa pangalan ng Panginoon at mahigit sa lahat, magawa niya ang kalooban ng iisang Ama. Mga iniibig ng mga kapatid, iisa lang ang pangunahing batas at ito'y muling ipapaalala sa bawat isa. Ibigay mo ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong lakas. Hari nawang hindi ito makalimutan ng bawat ako, sapagkat ito'y batas ayon sa universo at sa bawat espiritu at likhain ng Diyos. Walang sinumang kaluluwang hindi mananagot laban sa batas na yan, sapagkat ito ang katawaran ng katwiran ng iisang Ama ayon sa kanyang kalooban na makita ng bawat isa ang tunay na larawan ng kanyang pinagmulan upang sa panahon na siya'y nag-aaral kahit siya'y nasa sanglibutan, tunay maipakilala niya na siya ang tumutupad ng katwiran ng Diyos at hindi lang ayon sa salita, lalo na ayon sa paggawa, upang ang liwanag na nanatili sa kanyang espiritu ay tunay na magningning ano pat wala ng daan sa kadiliman, kundi ang lahat at bawat isa'y dumaraan ayon na sa kaliwanagan. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y nakisa at taglingkod sa pangalan ng Diyos, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sa inyo ang kapayapaan at pag-ibig ng dakilang Ama mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, mapalad ang isang ako na laging nag-aandog ng kanyang panahon alang-alang sa dakilang Ama. Kung inyong susuriin ang inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, magbibigay ako ng halimbawa sa inyo sa pala na pag-aaral sa umagang ito. Tingnan ninyo yung mga daliri o aking mga iniibig na mga kapatid. Bakit nilikha ng Diyos na hindi pantay? Ano ang kahulugan ng aking mga iniibig na mga kapatid? Sa mga payak na paliwanag, upang sa ganon, anumang bagay na inyong mahahawakan ay hindi makuhulog. Sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa o aking mga iniibig na mga kapatid, sa antas ng buhay na inyong ginagalawan, mayroong namumuhay sa kasaganaan, mayroong namumuhay sa kasalatan, mayroong marurunong, mayroong mga mangmang. Ang lahat ng mga ito o aking mga iniibig ng mga kapatid ay pantay-pantay sa harapan ng dakilang Panginoon. At maging ang iyong mga panyapak ay hindi sabay-sabay humakbang upang sa ganon, nauuna ang kaliwa at sumusunod ang kanan.
nauna ang kanan, sumusunod ang kaliwa upang sa ganon, mararating ninyo ang dapat ninyong patutunguhan. Aking mga iniibig na mga kapatid, kayo na malao ng nakikisa sa mga pag-aaral na katulad nito. Hindi na nga matatawaran ang inyong kaalaman, ang inyong karunungan pagdating sa karunungang makalangit. Lahat ay matatalino, lahat ay maalam o aking mga iniibig ng mga kapatid. Subat ang hinahanap ng kaitasan, sino ba ang nagtataglay ng kababaang loob? Sino ba nagtataglay ng kaamuan o aking mga iniibig ng mga kapatid? Sapagat yan ang iyong tungtungan ng iyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, bakit nagkakaroon ng hidwaan sa lipunan ng mga tao? Bakit ang mga marurunong ay nagpipingkian o aking mga iniibig ng mga kapatid? Sapagkat ang lahat ay ibig maging mamuno. Ang lahat ay papalakpakan siya sa lipunan ng kanyang ginagalawan. Subalit sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa o aking mga iniibig ng mga kapatid, ang karunungan sa lupa, ang yamungmong sa sanglibutan, hindi yan sukatan ng isang nag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, matatawag ng natuto na at natuto na sa kanyang pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Tama. Sa panahong ito, aking mga iniibig ng mga kapatid, ang sukatan ng tao kung gaano kayaman ang isang ako. Ang sukatan ng tao kung gaano siya karunong sa lipunan niyang ginagalawan. Kung gaano na dami ang kanyang karangalan na natamos niya sa ibabaw ng mundo. Subalit, aking mga iniibig ng mga kapatid, ang sukatan ng kaitaasan sa tao ay ang kung gaano kalinis ang inyong mga puso. Kung gaano kadalisan ang mga puso, aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat hanggat nariyan, nagmamataas ang tao, nariyan pa rin ang kaguluhan at nariyan pa rin ang walang kapayapaan ng isang akom. At hindi kayo makakatakas o aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo man, nakikilala ninyo ang inyong mga sariling kakuan. Nasusuri ninyo ang inyong mga sariling kakuan. Kayo ba'y lumalakad na sa pananampalataya? Kayo ba'y lumalakad na sa karunungang makalangit? Kayo ba'y lumalakad sa daan na dinaanan ng dakilang Panginoon? Sapagkat kayo pa rin, aking mga iniibig ng mga kapatid, nakikita ng kaitasan ang nilalaman ng inyong puso. Nakikita ng kaitasan kung ano ang nasa inyong kaisipan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang aralin ng buhay ay paulit-ulit. May binababa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa ganon, huwag kayong humatol sa inyong kapwa. Yan ang lagi ipinaalala ng kaitasan sa bawat isa sa inyo. Ang paghatol ay huwag nawang mamutawi sa inyong mga labi, sapagkat ano ang wika sa Santong Kasulatan? Ingatan ninyo ang salitang lumalabas sa inyong bibig, sapagkat yan din ang babalik sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo, na narito palagi nang nakikinig sa mga kabatbayaan, gampanan ninyo ang pinakamahalaga o aking mga iniibig ng mga kapatid. Gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagat ang tungkulin yan ay nitungkulin lamang sa inyong mga sariling kakuan, kundi ang tungkulin yan ay para sa inyong kapwa o aking mga iniibig na mga kapatid. At sino sa inyo sa mga sandaling ito ang naghahandog ng panalangin sa inyong kapaligiran? Dumadaan ba ang gabi sa inyong mga buhay
Hindi kayo nakapag-aambil ng panalangin alang-alang sa inyong kapwa. Kayo ba napag-aambil pa ng panalangin sa kaitaasan? Alang-alang doon sa mga nasasadlak sa kadiliman. O aking mga iniibig na mga kapatid, gawin ninyo maging makabuluhan ang inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Ang pag-ibig ay mahalaga. Kung ito ay inyong ibinabahagi sa inyong kapwa, huwag lamang ibahagi ninyo sa inyong kaibigan. Dahil sa gitna sa inyong kaaway, ay ibahagi ninyo ang pag-ibig o aking maiibig na mga kapatid. Malawak ang pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Kung gaano kalawak ang karagatan, ay mas malawak ang karunungang makalangit. At kung kayo ihahagi sa gitna ng karagatan, sino sa inyo ang makakalangoy patungo sa pampang o aking maiibig na mga kapatid? Kung kaya nga't kayo na lagi nang naririto, maging makabulhan na ang inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa upang sa ganon, ang inyong pakikitalad lagi na sa inyong mga luklukan, maisip ninyo at masuri ninyo ay mga sariling kakuan, ako ba ay karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos? Ako ba ay karapat-dapat tawaging alagad ng Diyos? O aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, kung paano ang inyong mga daliri ay hindi pantay sa kanyang pagkakalikha, ito ngayon ang pag-aralan ninyo. Ang lahat ay pantay-pantay sa harapan ng dakilang Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap, walang mangmang, walang marunong. Ang lahat ay dapat ninyong pag-ukulan ng tulong sapagkat ang tuntungan ng inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, walang iba kung hindi ang kababaang loob, kung hindi ang kaamuan ng isang ako. Kung paano hinugasan ng isang Kristo ang mga paa ng kanya mga alagad, ganyan din kayo, aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat ang nagtataglay ng kataasan, ang nagtataglay ng kapalaluan, ay hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang ating karagdagan, ang santong kasulatan, Ono Corinto, Kapitulo 5, 6 hanggang 10. Pakibasa. O aking mga iniibig na mga kapatid, hinugot kayo sa kadiliman at inilagay kayo sa kaliwanagan sa makatuwid. Manatili kayo lagi na sa kaliwanagan, nagubuhat sa kaitaasan. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na magsama na gana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at ang buong sandaigdigan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ng siyang maghari nawa sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga na ang lahat at bawat isa ay tinawag ng dakilang Panginoon upang sa gayon kayo'y pumarito, upang sa gayon ay buksan ninyo ang inyong mga tenga, upang ang bawat katotohanang salita na nagmumula nga sa kaitaasan na inyong marinig, inyong matutunan, upang sa gayon ay umunlad ang inyong mga sariling kaalaman, umunlad ang inyong mga sariling espiritu. Sapagkat katotohanan nga aking mga iniibig kong mga kapatid, kayo ay naririto dahil kayo ay mayroong tungkulin na nararapat nga ninyong tuparin sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat hindi nga kayo iparirito sa sanglibutan na ito
upang sa gayon ay paunlarin ninyo ang inyong mga sariling pamumuhay dito sa sanglibutan na ito. Upang sa gayon paunlarin ninyo ang inyong mga sariling ako. Sapagkat aking mga iniibig kong mga kapatid, ang inaanap nga ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ang kaunlaran sa inyong mga espiritu at hindi ang bahagi na sanglibutan na ito. Sapagkat katotohanan ng aking mga iniibig kong mga kapatid, ano nga ba ang siyang mas may halaga sa inyo? Anong bahagi nga ba ang siyang inyong pagsisikapan? Anong bahagi nga ba ang ninanais ninyong magtagumpay? Ang bahagi nga ba ng dakilang Panginoon o ang bahagi ng sanglibutan na ito? Sapagkat katotohanan nga aking mga iniibig kong mga kapatid, ang lahat at bawat isa'y patuloy na naghahanap ng bahagi ng sanglibutan na ito. Ang lahat at bawat isa'y patuloy na nagsisikap dito sa sanglibutan na ito at tunay ngang nalilimutan na ang bahagi ng kaitaasan na siyang nagbibigay buhay sa inyong mga espiritu, na siyang nagbibigay buhay sa inyong buong pagkatao, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kung sa gayon, kayo ay patuloy na magsikap, kayo ay patuloy na manatili sa isang liwanag ng dakilang Panginoon, sapagkat dito nga kayo binibigyan ng kapayapaan. Dito nga kayo nililinis ng dakilang Panginoon upang sa gayon maging sapat nga kayo para sa kanyang tahanan, para sa kanyang kaharian. Sapagkat katotohanan nga na kayo ay patuloy na magiging madumi, sapagkat nasa sa inyo pa rin ang bahagi ng sanglibutan na ito. At paano nga ba kayo malilinis sa aking mga iniibig kong mga kapatid? Sa bawat pag-aaral ninyo, kayo ay unti-unting nililinis. Kayo ay unti-unting tinatanggalan ng bahagi na siyang patuloy na nagpapadumi sa inyo. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, sa bawat pagtanggal nga na ito ay maging handa kayo sa pagbitaw ng mga bahagi na siyang nagbibigay nga sa inyo ng karumihan, sapagkat hindi kayo magiging malinis kung hindi nyo nga ito binibitawan. At patuloy nga kayo nakakapit dito, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, sa panahon nga na ito na kayo ay nag-aaral, kayo ay binibigyan biyaya ng dakilang Panginoon, sapagkat tinutupad ninyo ang kanyang tungkulin. Tinutupad ninyo ang ninanais ng dakilang Panginoon na tunay nga kayong mag-aral, na kayo ay magbahagi, na kayo ay magpatuloy sa pag-aaral na ito. At nawa, hindi lamang sa panahon na ito ay kayo'y mag-aaral, ngunit kayo ay mag-aaral sa anuman ang panahon, anumang kaorasan, sapagkat ito ang siyang ninanais ng dakilang Panginoon. Hindi kayo pipili ng kaorasan kung saan kayo ay mag-aaral lamang. Sapagkat kung tunay nga kayong nananampalataya sa dakilang Panginoon, kayo ay mag-aaral sa anumang panahon. Sapagkat katotohanan nga aking mga iniibig kong mga kapatid, patuloy kayong binibigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon. Patuloy na ipinagkakaloob sa inyo ang kaorasan upang sa gayon kayo nga ay mag-aral. Kaya't gamitin nga ninyo ang kaorasan na ito ng katalinuhan, sapagkat katotohanan nga ito isang biyaya na nagmumula nga sa kaitaasan. Bakit nga ba kayo naririto at nakikinig? Sapagkat ibinigay ng dakilang Panginoon ng kaorasan sa inyo upang sa gayon kayo'y umunlad, ang inyong mga kaalaman ay madagdagan,
Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, gamitin ninyo ang kabiyayaan na ito upang sa gayon mapaunlad ang inyong mga espiritu at hindi lamang ang inyong mga sarili, ngunit mapaunlad ang inyong mga kapatid. Sapagkat katotohanan nga sa bawat kaalaman na inyong nakasasagap, ito'y inyong ibahagi sapagkat dito nga makikita ng dakilang Panginoon ng tunay na pagkakawang gawa. Sapagkat kayo ay nagbabahagi nga ng kaliwanagan. Kayo ay nagbabahagi ng pag-aaral na siyang makapag-uunlad sa inyong mga kapatid. Sapagkat hindi nga nalalaman ng isang mag-aaral ang tunay at kahalagahan ng pag-aaral. Hindi nga nakikita ng isang mag-aaral ang kahalagahan ng salita ng dakilang Panginoon na maaari sa isang tao dito sa sanglibutan nito'y mananatiling isang salita. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, isa nga itong biyaya na siyang nararapat ngang maunawaan ng lahat at bawat isa. Kaya't sa bawat pagbabahagi ninyo ng salita, kayo ay nagbabahagi ng kabiyayaan nga na nagmumula nga sa kaitaasan. Kayo ay tumutupad ng inyong mga tungkulin. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, kayo ay magpatuloy sa tungkulin na ito. Patuloy ninyong alamin ang inyong tungkulin. Sapagkat dito nyo nga matatamo ang tagumpay na inyong hinahanap sa pag-aaral na ito. Sapagkat katotohanan nga lahat at bawat isa ay nagnanais na magtagumpay sa kanilang mga pag-aaral. Ngunit ano nga ba ang inyong isinasagawa upang sa gayon matagpuan ninyo ang tagumpay nito na inyong hinahanap? Sapagkat katotohanan nga aking mga iniibig kong mga kapatid, hinahanap ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, sa bawat mag-aaral na nag-aaral sa kanyang paaralan ng paggawa, hindi lamang sa kaalaman, hindi lamang sa salita na inyong binabanggit, ngunit kung paano nyo nga ito ay sinasabuhay, kung paano nyo ito ipinapakita sa inyong mga pamumuhay, at kung paano nga kayo nag-aaral dito sa sanglibutan na ito, sapagkat ang tunay na mag-aaral na siyang nag-aaral at tapat na nag-aaral sa dakilang Panginoon ay mananatili nga sa kanyang liwanag. Mananatili sa dakilang Panginoon na numan ang kanyang kaayusan dito sa sanglibutan na ito. Sapagkat ang dakilang Panginoon nga hindi namimili ng kanyang mga mag-aaral. Kahit sino man ang siyang kahit sino man ay maaaring maging mag-aaral. Ang hinahanap ng dakilang Panginoon ang pagtiyatiyaga. Nasa inyo nga ba'y makikita, aking mga iniibig kong mga kapatid? Makikita nga ba sa inyo ang mga hinahanap ng dakilang Panginoon sa isang mag-aaral na nag-aaral sa kanyang mga salita? Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga, kayo'y binibigyan ng dakilang Panginoon ng pagkakataon upang ang bawat pag-aaral na ito'y inyong matupad. Ang bawat bagay na ninanais ng dakilang Panginoon ay inyong ang matupad, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kaya't sa pag-aaral na ito, naway, inyong pahalagahan. Sapagkat dito nagbubunga ang isang kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Na kung kayo nga'y magtatagumpay sa pag-aaral na ito, tunay nga kayong tatawagin kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Ngunit, wala pa nga siyang tunay na tatawagin kamanggagawa ng dakilang Panginoon sapagkat mananatili pa rin kayong mga mag-aaral. Mananatili pa rin kayong nag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat wala pa nga
ang siyang tunay na ibinibigay ang kanilang sariling ako, kanilang sariling espiritu sa harapan ng dakilang Panginoon. Wala pa nga ang siyang handang bumitaw sa bahagi ng sanglibutan na ito upang sa gayon ay matagumpayan nila ang kanilang mga pag-aaral. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, ang pag-aaral na ito ay hindi lamang pagsisikap, ngunit isang sakripisyo na siyang handa bang harapin ang lahat at bawat isa. Handa bang ibigay para sa dakilang Panginoon. At kung tunay nga, handa ninyong ibigay ang inyong sariling kabuuan. Hindi lamang kaorasan, doon nga kayo tatawaging isang kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Hanggang dito na lamang ako. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan nga ang siyang maghari nawa sa lahat at bawat isa sa mapalad na araw na ito. Mula ngayon at magpakailanpaman. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na sa inyo'y patuloy na ibinababa at ibinabahagi ng Amang nasa kaitaasan mula ngayon at magpakailanpaman. Tunay ang lahat at bawat isa sa inyo ay mapapalad sapagkat sa inyo muling binuksan at ibinigay ng dakilang Panginoon ang isang pagkakataon. Nasa pagkakataon na ito ninanais ng Panginoon na ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan at ang inyong tungkulin ay inyong magampanan, aking mga iniibig. Natunay sa panahon na kanyang ibinigay sa lahat at bawat isa, inyong mabubuksan ng inyong pandinig, inyong mabubuksan ng inyong kaisipan at ang inyong pangunawa, nang sa gayon ang bawat salita at ang bawat karunungan na sa inyo ibinababa, ang bawat yaman at ang bawat biyaya at ang bawat tipan na inyong maunawaan, aking mga iniibig. Kaya't kayo ay magpatuloy sa pakikipag-aral sa bahagi ng dakilang Panginoon, nang sa gayon ang kapayapaan ay inyong madama. Ang kabutihan ng dakilang Panginoon ay sa inyo'y maghari, at ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalinga ay inyong madama sa kanyang piling, aking mga iniibig. Kaya tunay, aking mga iniibig, ang lahat at bawat isa sa inyo, ninanais ng dakilang Panginoon, sa bawat kaorasan kayo ay magkaroon ng kahandaan. Nasa bawat tungkulin na kanyang ibinibigay, sa bawat kautusan, ang bawat isa sa inyo ay handa na sundin at gawin at gampanan ang bawat kautusan na ito. Ang bawat inyong tungkulin at ang kanyang kalooban, aking mga iniibig. Natunay ang lahat at bawat isa sa inyo, sa bawat kaorasan, patuloy ninyong patatahimikin ang inyong mga sarili, na ang inyong mga puso't kaisipan ay patuloy na magiging payapa sa bawat kaorasan at sa bawat araw na kayo ay namumuhay rito sa sanglibutan. Aking mga iniibig, kayo ay patuloy na makipag-aral sa dakilang Panginoon sapagkat sa pag-aaral ng dakilang Panginoon, sa kanyang bahagi na ayon sa Espiritu, tunay unti-unting matatanggal sa inyong mga sarili ang kadumihan ng sanglibutan, ang kalungkutan at ang bawat hamon at ang bawat kadiliman na sa inyo ibinigay ng sanglibutan. Na tunay, aking mga iniibig, sa inyong pagpapatuloy, sa inyo ay tunay na matatanggal ang bahagi ng sanglibutang ito. Kaya't aking mga iniibig, kayo ay magpatuloy, nang sa gayon lubusan ninyong malinis ang inyong kaisipan sa bahagi ng sanglibutan. Nang sa gayon ay ang inyong puso ay tunay nga tumuon sa bahagi ng Espiritu, aking mga iniibig. Kaya't aking mga iniibig, ang lahat at bawat isa sa inyo ay patuloy na makipag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon, sa kanyang paaralan na tinatawag na kaitaasan, sapagkat sa inyong pagpapatuloy, tunay ang inyong mga espiritu ay bubunga ng isang kabutihan, bubunga ng kabanalan, at bubunga ng isang kaliwanagan na tunay nga nanggagaling sa Amang nasa kaitaasan.
Kaya't aking mga iniibig, kayo ay magpatuloy ng sa gayon ang bahagi na sa inyo'y nais na makita ng dakilang Panginoon na maliwanag at maputi ay tunay ninyong maipakita sa kanyang harapan. Aking mga iniibig, sa inyo'y ninanais ng dakilang Panginoon na makita ang katyagaan, makita ang kasipagan sa bawat kanyang kautusan. Tunay kayo ay gumagawa ng tapat, kayo ay gumagawa ng malinis, at tunay kayo ay gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya't aking mga iniibig, kayo ay sumunod sa kanyang kautusan ng may katapatan, ng tunay nga nagtitiwala sa amang nasa kaitaasan, na sa inyong pagsunod, sa inyong paggawa at sa inyong paggampan sa inyong mga tungkulin, tunay inyong napapakita sa dakilang Panginoon na kayo ay nagtitiwala sa kanyang plano para sa lahat at bawat isa, sa kanyang buhay na ibinigay sa lahat at bawat isa, at sa bawat tungkulin na kanyang iniatang sa lahat at bawat isa sa inyo. Kaya't aking mga iniibig, patuloy kayong magtiwala sa dakilang Panginoon sa amang nasa kaitaasan, na ang kanyang bawat tungkulin, ang kanyang bawat aral at ang kanyang bawat tipan ay tunay nga magbibigay sa inyo ng kaliwanagan, ng kalinawan at tunay nga ng kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Aking mga iniibig, kayo ay tumuon lamang sa bahagi ng Espiritu, sa bahagi ng kabanalan, sapagkat tunay inyong mahahanap ang inyong ninanais sa kaharian ng dakilang Panginoon na tinatawag na kaitaasan. Tunay ang kaitaasan ay nagtataglay ng kabanalan, nagtataglay ng kaliwanagan, ng pag-ibig at ng kalinga na nanggagaling sa dakilang Panginoon. Kaya't aking mga iniibig, huwag nawa kayong manatili dito sa sanglibutan na tunay nga tulad sa isang bata na hinahanap ang kanyang ina. Kaya't aking mga iniibig, kayo ay tumuon lamang sa kaitaasan, sapagkat tunay inyong makikita ang kabanalan, ang kaliwanagan sa piling ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig. Ang lahat at bawat isa sa inyo tunay bubunga kung kayo ay magpapatuloy sa pakikipag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay ang inyong mga bunga na sa inyo ibinigay ng dakilang Panginoon. Ang inyong mga binhi na kanyang itinanim sa lahat at bawat isa ay tunay nga uusbong kung kayo ay patuloy na makikipag-aral sa kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, kayo ay magtiyaga ng sa gayon ang inyong pagpapatuloy ay hindi matuldukan. Nang sa gayon ang inyong mga pakikibahagi sa kaitaasan ay tunay hindi magtapos, aking mga iniibig. Kagaya nga ng pag-aaral ng dakilang Panginoon na tunay nagpapatuloy lamang at tunay hindi natutuldukan ng amang nasa kaitaasan. Aking mga iniibig, huwag nawa ninyong limitahan ang inyong mga sarili sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay aking mga iniibig, kayo ba ay tinitigil ng dakilang Panginoon na patuloy na makipag-aral? Kayo ba ay pinagsawaan ng dakilang Panginoon na kayo ay turuan? Kayo ba ay tinuldukan ng dakilang Panginoon sa inyong mga pakikipag-aral sa kaitaasan, aking mga iniibig? Kaya't kayo ay magpatuloy lamang. Sa inyo'y patuloy na pinaaalalahanan ng kaitaasan na ang inyong mga pagpapatuloy ay mahalaga, sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan, magbibigay sa inyo ng kaliwanagan at tunay, ito ang magdadala sa inyo sa katagumpayan na ninanais na makamtan at mahanap ng inyong mga espiritu, aking mga iniibig. Tunay ang lahat at bawat isa sa inyo ay nag-aaral ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Kaya't inyong ibigin na ang kalooban ng dakilang Panginoon ay inyong mabigyang buhay. Kaya't inyong ibigin na ang bawat kanyang kautusan ay inyong magampanan at inyong masundan. Kaya't aking mga iniibig, kayo ay patuloy na makipag-aral sapagkat sa inyong mga pagpapatuloy, ang bawat kautusan, ang bawat tungkulin na sa inyo ibinigay ng dakilang Panginoon, ay tunay ninyong magagampanan, aking mga iniibig, nang ayon sa kanyang pag-ibig, nang ayon sa kanyang kaliwanagan, at nang ayon sa kanyang kabanalan. Ito lamang ang aking may babahagi para sa lahat at bawat isang naririto. Ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan
Ito ay sa inyo aking ibinababa at aking ibinibiyaya. Mula sa kaitaasan, mula ngayon at magpakailan pa man. Sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ang ating dakilang Ama ay nagpapasa ng kanyang mga biyaya. Sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay ipinapamana ng ating dakilang Panginoon na mga pag-aaral noon pa man kanyang inilikha. Nang upang sa gayon, kayo, lahat at bawat isa sa mga nilalang na kanyang binigyang buhay sa pamagitan ng kanyang paghininga. Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, nang upang sa gayon, lahat at bawat isa ay maganap ang kanilang tungkulin sa kaharian niya, sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, lahat at bawat isa ay kanyang binibigyan ng pagkakataon ng upang sa gayon o aking mga iniibig, kung anong tungkulin nga ay ang binibigyan kayo ng kabuluhan sa inyong mga buhay. Hindi lamang ito matupad, kundi matuklasan ninyo. Sapagkat katotohanan, gaanong karami na nga ba nang naririto sa sanglibutan ay tunay na nahanap ang tungkulin na nagbibigay sa kanila ng kabuluhan, na nagbibigay nga ng kabuuan sa kanilang pag-iiral dito sa lupa, nang higit pa nga sa kanilang laman, nang higit pa nga sa pag-unawa nito, nang higit pa nga sa kakayahanan nito. Sapagkat kayo ay binaba rito. Kayo'y binaba rito, aking mga iniibig na mga kapatid. Ang inyong espiritu ay binigyan ng isang laman, nang upang sa gayon, ang mga naghihintay ditong butil sa lupang ito, sa sanglibutan, ay inyong maalagaan at inyong makuha ang bunga nito, nang upang sa gayon ang sustansya na karapat-dapat mapunta sa inyong mga espiritu, ito ay ang bigay dito ng lakas, ito ay magbigay dito ng karunungan, at buksan sa inyong mga sarili ang maaari ninyong magawa para sa Ama, para sa kapwa. Ngunit tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, unawain ninyo sa inyong mga sarili, sapagkat tunay ang isang ako ay nakalimot na ang inyong laman, ang inyong katawan, ang inyong mga kamay, ang inyong mga paa, ang inyong mga mata, bunganga, ang inyong tenga, lahat at bawat isa sa mga bahagi na ito ay inyong kasangkapan. Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, huwag nga ninyong isipin na ito ay inyong tunay na ako. Nang balat na ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay ang siyang sumasagisag ng inyong buong kaliwanagan bilang isang espiritu at bilang isang anak ng Diyos. Naway, huwag ninyong isipin na ang kalakasan ng inyong katawang laman ay ang kalakasan ng inyong espiritu, na ang kinakailangan ng inyong laman ay ang kinakailangan ng inyong espiritu, na ang kahinaan ng isang laman ay ang kahinaan din ng isang espiritu. Sapagkat ang mga siyang ginagawang isa, ang lahat ng mga bahagi na ito, ay tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ay hindi maaaring makaabot sa kaitaasan na manirahan sa kanyang kaharian, sapagkat tunay ang isang yugto ng pag-aaral ninyo ukol dito sa sanglibutang ito. Ito ay isang yugto lamang na kung hindi ninyo maaaring malipasan, ay tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, wala nga kayong nabibigyang karapatan nang upang sa gayon kayo nga ay makapunta sa panibagong yugto na mayroon kayo sa kaitaasan sa inyong tunay na tahanan. Kaya't kayo ay nililinis ang ating dakilang Ama. Hindi ang inyong laman ang nililinis sapagkat ang inyong espiritu,
Hindi ang karumihan ng inyong laman na yung tinitignan ng Ama, kundi ang karumihan ng inyong espiritu. Sapagkat katotohanan o aking mga iniibig na mga kapatid, asal ng inyong katawang laman na mag-ipon ng karumihan sa mundong marumi. Ngunit tinitignan nga ng ating dakilang Ama kung anong karumihan na inipon ng inyong laman sa libo-libong taon na inyong iginugol dito sa sanglibutan, ay ang siyang nagkaroon ng tatak sa inyong kaluluwa at espiritu. Ito ang nililinis sa inyo, nang upang sa gayon kayo ay makatanggap ng buo ng kaliwanagan ng ating dakilang Panginoon, sapagkat paano ninyo magiging buong makukuha ng lubusan ang lahat at higit pa nga ang lahat ng sustansya na mayroon, ang lahat ng biyaya at kabanalan na mayroon ng biyaya ng ating dakilang Ama, kung kayo ay hinaharangan ng inyong karumihan. Kung kayo o aking mga iniibig na mga kapatid ay hindi nag-aakala na kung anumang kahinaan ng inyong naipon dito sa sanglibutan, ito o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay mayroong apektado sa kung ano ang inyong maaaring makuha mula sa Ama. Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang isang ako ay ang pinakamalaking hadlang sa inyong mga harapan. Ang inyong mga sarili ay ang nagpipigil sa inyong mga sarili. Bakit hindi kayo makaakyat sa balundukan na itinayo ng ating dakilang Ama na binigay niya bilang hamon sa inyo, na ibinigay niya sa inyo nang upang sa gayon inyong akyatin, nang upang sa igayon maabutin niyo ang tuktok na ito, sapagkat ang inyong mga sarili ay ang nagpipigil sa inyo. Kung sinabi ng Ama kayo ay maaaring makaakyat sa kanyang kaharian, bakit hindi ninyo ito papaniwalaan? Kung kayo ay binigyan ng isang tungkulin ng Ama, ng isang utos, ay bakit ninyong iisipin na hindi nyo ito maaaring sundan? Kung kayo'y binigyan niya ng pag-aaral ay tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay kanyang kinakatiwalaan na ito ay inyong masusundan, na ito ay magkakaroon ng bunga sa inyong mga sarili at tunay. Kung ito ay bibigay niya sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid, alam niya na ito ay magkakaroon sa inyo ng bunga. Ngunit kayo ba ay pinapaniwalaan ito? Pinapaniwalaan nyo nga ba ang lahat ng biyayang maaari ninyong makuha, mabigay bilang kawanggawa? Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong mga sarili ay ang inyong sarili kaakibat. Kaya't unawain ninyo ang inyong ako, at higit pa nga rito, ang pananampalatayang kinakailangan ninyo sa inyong mga paglalakbay, ito ay ipahusto niyo pa. Ito ay lubusan ninyong paunlarin, sapagkat kung ang inyong mga sarili, wala kayong mabigay na tiwala ni pananampalataya, ay paano din ninyo mabibigyang pananampalataya ang ating dakilang Amang dakila nga sa lahat. Huwag kayo mag-iwan ng inyong mga bahagi dito sa sanglibutang ito. Kunin ninyo aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga nabasag na bahagi ng inyong mga kaluluwa rito sa lupa. Ito ipunin ninyo. Gawin ninyo sarili buo sa harapan ng ating dakilang Ama, nang upang sa gayon kayo ay buo niyang makuha. Nang upang sa gayon bilang kawanggawa ay buo din ninyong mabigay ang inyong sarili sa kapwa. Sapagkat ano ang pagmamahal kung kayo'y walang kawanggawa? Ano nga o aking mga iniibig na mga kapatid ay ang pag-unawa ninyo sa pagmamahal? Ano nga o aking mga iniibig na mga kapatid ay ang nagbibigay kabuluhan? Ano ang nagpapatibay sa pagmamahal ng isang manag-aral? Ano nga dapat ang inyong mga iniibig? Kundi ang ating dakilang Ama at ang lahat ng kanyang nilikha, sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid,
lahat at bawat isa sa atin ay nasa iisang aklat na sinulat ng ating dakilang Ama sa iisang aklat, sa iisang storya. Kaya't lahat at bawat isa ay maging isa, lahat at bawat isa ay magsama-sama, sapagkat katotohanan, ito nga ay patunay na kung kayo'y magiging isa sa inyong kapwa, kahit paano man kayo maging iba sa kanila, ito ay patunay sa inyong pagmamahal, hindi lamang sa kapwa, kundi sa Ama, sapagkat ito ay kanyang utos. At kung ito ay inyong susundin, hindi ba't ito din ay patunay nga sa inyong pagmamahal para sa isang amang nagmamahal sa inyo? Buhat pa ng una at bago pa nga kayo nilikha. Kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay manampalataya sapagkat tunay ang inyong buhay mismo. Ito ay patunay sa pagmamahal ng isang ama sapagkat katotohanan, kung hindi niya nga kayo iniibig gaya na kung paano niya tayo iniibig, ay hindi ba't noon pa man kayo at lahat at bawat isa sa atin ay nabalik na sa abo. At sa muli, kayo ay aking iniiwan ng pag-ibig at ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Binabati nga kayo ng kaitaasan, ng pag-ibig at ng kapayapaan. Sapagkat mula sa pag-ibig ng dakilang Panginoon, kayo ay naririto. Mula sa kanyang pagpapala at pagbibiyaya, kayo ay nagtipon-tipon sa pangalan ng dakilang Ama. Sapagkat ano nga bang layunin ng bawat kaluluwa o espiritu na nagbuhat sa dakilang Panginoon? Hindi nga ba upang sumunod sa utos ng dakilang Panginoon? Kung sinabi ng Ama na kayo ay lumakad ng matuwid, wala nga kayong ibang gagawin kundi kayo lumakad ng matuwid. Kung sinabi ng Diyos na kayo ay kumaliwa, kayo ay lalakad sa kaliwa. Gayun din naman kung kayo ay lalakad sa kanan, kayo ay lalakad sa kanan. Sapagkat ito ang dakilang utos ng dakilang Panginoon, na kayo magsipagsunod sa kanyang mga utos at sa kanyang batas. Na kung ang isang tao ay lumilihis ng kanyang daan, ano nga ba ang kanyang kahinatnan? Ano nga ba ang kanyang matatagpuan? Kung ang daan na kanyang nilalakaran ay hindi ang daan na nilakaran ng isang Kristo, tunay ang tao ay mabubulid sa tukso at kasalanan. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay naririto, hindi upang makinig sa tao, hindi rin upang makinig sa layon ng inyong mga sariling ako, kundi ang tinig na nag-iisang tinig ay ang mula sa dakilang Panginoon. Sapagkat ngunit ito ay patuloy na pinaulit-ulit at patuloy na binibigkas sa lahat at bawat isa, ngunit mula sa katigasan ng puso ng tao at gayon din sa bawat mga alalahanin na patuloy na dinadahilan ng tao sapagkat siya'y namumuhay dito sa sanglibutan ay hindi niya nagagawa. Mga inibig na mga kapatid, isa bang kahadlangan ng buhay dito sa sanglibutan? Tulad nga ba ito sa isang hadlang? Binibigyan nga ba kayo ng pagsubok ng dakilang Panginoon? Naniniwala ba kayo na kayo ay nilalagay sa kapahamakan ng inyong Ama na sa inyo umiibig?
Naniniwala nga ba kayo na kayo ay hahayaan ng kaitaasan upang magkasala? Katotohanan ay hindi, mga inibig na mga kapatid. Tanging binigay lamang ng kaitaasan na yung kalayaang makapamili. Bagamat hindi nga ninyo naunawa ng lahat ng bagay na nagbubuhat sa dakilang Panginoon, patuloy ang pagpapaalala, patuloy ang pagbibigay ng sa inyo yung paggabay, mga inibig na mga kapatid. Naunahin nga ninyo ang paggawa ayon sa Espiritu. Ibigin nga ninyo ang Diyos ng una at higit sa lahat, ng buong puso nyo at buong kaluluwa at buong lakas. Mga inibig na mga kapatid, bawat salita nga ng tao ay patuloy nga sila tulad sa mga Diyos-Diyosan. Na kung inyong ang mapakikinggan, tulad din sila ng nagbibigay aliw sa inyong mga puso. Nagbibigay kasiyahan at kapayapaan sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Tulad nga din sila sa mga nagbibiyaya at nagpapala. Ngunit anong uri nga ba ng pagpapala ang inyong tinanggap, mga inibig na mga kapatid? Kung paanong kinuha nga din naman ninyo dito sa sanglibutan. Gayon din nga ba kayong nasisiyahan na kayo kung kayo ay nagkakaroon ng kayamanan at kaunlaran dito sa lupa? Nagkakaroon na nga ba kayo ng tunay na kapayapaan kung ang lahat ng inyong mga kahilingan ay natutupad? Kung ang lahat ng inyong mga panalangin ay nagkakaroon ng katuparan? Nararamdaman na nga ba ninyo tunay na inaangkin na nga ninyo na kayo binibigyan ng dakilang Panginoon? Ngunit mga inibig na mga kapatid, ang pagbibigay ng kaitaasan ay hindi lamang sa kahilingan, kundi ayon sa pangangailangan. At tunay ang Diyos na nakakita sa lahat at bawat isa ay tumitingin hindi lamang sa kalagayan ng inyong mga katawang laman, kundi sa kalagayan ng inyong mga espiritu. Nakikita nga ba ninyo ang kalagayan ng inyong mga espiritu, mga inibig na mga kapatid? Kung ito ay nangauuhaw, patuloy nga ba ninyo itong pinaiinom? Kung ito ay nagkakaroon ng kagutuman, nakikita nga ba ninyo ang kakulangan ng pagkain ng bawat espiritu na ito? Ano pat kung kayo magbibigay sa inyong kapwa at nagkakawang gawa? Sapat nga ba ang bahagi na inyong natipon sa inyong mga lukbutan upang magbahagi pa kung sa inyong mga sarili nagkakaroon na nga ng kakulangan? Katotohanan nga aking sasabihin, mga inibig na mga kapatid, alalahanin nga ninyo ang batas ng dakilang Panginoon at ang layunin ng isang Kristo. Nauna niyang pinabanal ang kanyang sarili dito sa sanglibutan. At gayon din nang siya'y nagtagumpay, siya'y nagbahagi ng biyaya na nagbuhat sa dakilang Ama. Na kung paanong kanyang nakita sa kaitaasan, gayon din naman niyang isinalaysay sa lahat at bawat isa. Kung paanong nakita niya sa isang ama at narinig niya sa isang ama, gayon din naman niyang sinabi at patuloy na ipinamamalita sapagkat ito ang mabuting balita na nagbuhat sa dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, sino nga ba ang inyong unang pinapanginoon? Kung kayo ay gumagawa ng buhat dito sa sanglibutan, natutunan na nga ninyong maging Panginoon ang lahat ng bagay ninyong nakita sapagkat kayo ay nagkakaroon ng kapakinabangan. Ngunit ang pagsamba sa pangalan ng dakilang Panginoon ay hindi lamang ayon sa kapakinabangan, kundi sa pagkakawang gawa, sa pagtutulungan, sa pagbabahagi, sa pag-angat sa lahat ng mga mahihina, sa lahat ng nangangailangan, sa lahat ng inyong mga kapatid na nalulugmok sa kalungkutan at nawawala ng kapayapaan. Hindi nga ba ito ang ginawa ng isang Kristo? Na kung ikaw ay nalulungkot, siya'y pumapawi ng kalungkutan ng tao. Kung ikaw ay may karamdaman, pinagaling niya at pinalakad niya ang may mga sakit at pilay at mga bulag. Dito, pinakita niya ang biyaya ng dakilang Panginoon na siya'y nagsalita hindi sa bahagi ng kanyang sarili, kundi mula sa dakilang Ama. Na ito, mga inibig na mga kapatid,
tulad nga kayo ng bawat kasangkapan, mga mumunting ilawan, mga mumunting Diyos, na sa maliit na bahagi ng inyong mga pagkakawang gawa ay makakagawa kayo ng malaking bahagi ng kawang gawa sa inyong kapwa. Na ang paglilingkod, mga inibig na mga kapatid, ay hindi lamang ayon sa bawat salita, at kayo nangangako, at ito'y napapako. Bagkus kayo, mga inibig na mga kapatid, ay inaasahan ng kaitaasan na ang paggawa ay naaayon hindi lamang sa layon ng tao, kundi sa layunin ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, tunay na nga ba ninyong nakikita ang inyong mga sarili na gumagawa ng layunin ng dakilang Panginoon? Nalalaman na nga ba ninyo ang kanyang kalooban? Tunay nga ba na hindi na nga ninyo tulad sa mga Pariseo at Hintil, na bagamat sila'y gumagawa at nagsasalita ng mabubuting bagay, taliwas sa kanilang mga gawa? Huwag nga kayong tumulad sa mga ganito, mga inibig na mga kapatid, na ang Diyos ay totoo at nagbuhat sa salita at katotohanan. Na ang lahat at bawat isa, kung kayo nga ay nagbuhat sa dakilang Panginoon, inaasahan din na kayo maging totoo sa inyong mga sarili. Umayon kayo hindi sa mga bagay na naaayon sa kapaligiran, sapagkat ito ang inyong naririnig. Bagkus umayon kayo sa isang tinig at daan na pinakita sa inyo ng kaitaasan buhat pa nung una. Mga inibig na mga kapatid, gawin nga ninyo ang kalooban ng dakilang Panginoon. Hindi dahil kayo inuutusan. Hindi dahil kayo ay patuloy lamang na nakaririnig. Ngunit kung hindi na nga ninyo naaalala, ay tumataliwas na nga kayo sa inyong natutunan. Bagkus iimpok nyo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sa inyong mga pagkatawang salita ng dakilang Panginoon upang tumimo sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga espiritu, na sa gitna man na kayo ay nasa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng ingay ng sanglibutang ito, sa gitna ng maraming bagay ninyo nakikita tulad ng mga digmaan at kaguluhan sa inyong kapaligiran, nananatili kayo sa kapayapaan, nananatili kayo sa pagkalinga ng dakilang Panginoon, nananatili kayo sa kanyang paggabay, at kayo ay nagtitiwala sa kanya. Mga inibig na mga kapatid, tunay nga ang pagtitiwala ng tao ay masyadong marupok sapagkat ito'y pabago-bago. Ngunit ang pagtitiwala ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa mula noon at hanggang ngayon ay inyong nadarama sapagkat kayo'y may buhay. Sapagkat kayo ay naririto at patuloy na tinuturuan. Sapagkat kayo nagkakaisa at patuloy kayong naririto at pumapasok sa paaralan. At ang Diyos ay patuloy din namang nagtitiwala sa kanyang mga anak. Nasa inyong mga pagsisikap, unti-unti na nga ninyong nakikita ang bunga ng inyong mga paggawa. Mga inibig na mga kapatid, na sa inyong pagpapatuloy, hindi lamang kayo lumalakad, ngunit hindi nga ninyo nakikita ang bunga ng inyong mga paggawa ayon sa Espiritu. Hindi nga kayo nagkakaroon ng kasiyahan sapagkat ang tao ay patuloy lamang gumagawa sa mga bagay na walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Ito ang bagay na paggawa ayon sa sanglibutan. Mga inibig na mga kapatid, tulad nga ito sa isang libadura, na ang bawat paggawa ng tao, bagamat nakikita ng tao ang kasiyahan ng kanyang puso, ngunit ito ay patuloy na lumilipas lamang. Ito ang mga bagay na mapagpapaimbabaw, mga bagay na patuloy na hindi nakakapanatili. Ngunit, mga inibig na mga kapatid, ang bunga na nagbuhat sa dakilang Panginoon, ito ang bagay na nakapananatili, na kung sa inyo'y ipinagkatiwala, hindi na nga muling kukunin sa lahat at bawat isa. Lalo't higit, hindi nga rin naman ninyo maipapasa ang tungkuling ito sa inyong kapwa. Bagkus ito ang bigat
ng bawat espiritu na dapat niyang kanyang pasanin sa kanyang mga balikat. Ito ang bagay na dapat niyang lakarin at patuloy na kanyang pagtiyagaan sa kanyang sarili upang maabot lamang ang kaantasan ng kabanalan ng isang Kristo. Mga inibig na mga kapatid, ang bahagi na sa inyo'y pinakikilala ay hindi ang bagay na lumilipas sapagkat nakita nga ninyo ang pabago-bago ng panahon. Bagkus ang salita ng dakilang Panginoon, ito ang bagay na siyang nagpapagalaw sa bawat espiritu, sa mga banal, sa mga anghel, sa kanyang bawat likhain na nagbuhat sa dakilang Panginoon. Ito ang nagtitindig ng kanyang batas, ng kanyang utos, at hindi ng kanyang mga salita na siyang sa inyo'y nagtuturo at nagpapabanal. Naway gawin nga ninyo ang kanyang kalooban. At naway sa salita na ito, maigiya kayo sa katwiran ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, naway ang pagkakatiwala na sa inyo ibinibigay ay maramdaman nga ninyo ang bigat sa inyong mga balikat. At hindi lamang tulad sa isang salita, bagkus nararamdaman na nga ninyo na ang inyong mga espiritu, ang pagnanasa ng bawat espiritu na gumawa at patuloy na makibaka at mabigyan ng pagkakataon ng kanyang sariling mapaunlad. Nararamdaman nga ba ninyo? Nakikita nga ba ninyo? Nauunawaan nga ba ng lahat at bawat isa? Nagkakaroon na nga ba kayo ng paglago at ng tunay na pagbabago? Sapagkat ang Diyos ay nagtakda ng bawat panahon. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani, may panahon ng tag-ulan at nagtag-araw ng kanyang pagkakalikha at gayon din ng bawat pagkakatiwala sa kanyang mga likhain. Ito na nga ang panahon, mga inibig na mga kapatid, upang mapatunayan nga ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung siya man ay tulad sa isang Panginoon, anong katangian ang kanyang hinahanap? Kundi doon sa mga tapat na gumagawa ng kanyang kalooban. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man ng inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Ang lahat ba ganyang natipon ay pumasok sa kanyang puso, sa kanyang buong katauhan at narito, isinasabuhay ang bawat mga araw. Mga iniibig na mga kapatid, kung sino man ang dapat manguna sa bawat patutuo, kayo na siyang tunay ng nakarinig ng kanyang mga salita. Ito ang inaasahan sa bawat isa upang sa pamamagitan nito'y maipakita nyo kung anong pagsunod ang kinakailangang maibigay ng isang tunay na mag-aaral. Sino man ay di makasusunod sa dakilang Panginoon kung ang kanyang sarili, ay di niya tuluyang maipapagkaloob ng may kabuuan. Iyan ang inyong unawain sa inyong mga buhay. Kaya't ang bawat isa ay hindi tulad sa isang bata na kung kailan niya naising pumasok sa tahanan ng dakilang Panginoon ay kanyang gagawin. Sapagkat ang bawat isa ay kinakailangang mayroong isang panuntunan, isang alituntunin na kanyang sinusundan. At narito ang kanyang sarili tunay na kanyang bibigyan ng kusang loob sa harapan ng dakilang Panginoon. Ganyan nga ninyo na saing simula ng inyong mga pag-aaral. Ang inyong paglilingkod ng tungkuling inyong laging sinasambit ng inyong mga bibig. Sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang magsimula sa inyong mga sarili upang ang tunay na pagbabago, ito ang inyong makamit. At kung mga bagay na ito o aking mga iniibig na mga kapatid,
ay tunay na makita ng dakilang Panginoon ang tunay na pagbabago, ang pagsasabuhay na narito kanyang nakikita tunay. Ninyong iniingatan ang inyong mga sarili laban sa masama, laban sa mga tukso. Kaya nga't ang pagtitiwala ay binibigay sa maliit na parte hanggang sa makita at maipakita ng bawat isa ang tunay niyang kaanyuan. At narito ang dakilang Panginoon na tumitingin sa lahat ng kanyang nilalang, ang siyang magpapatunay kung sino nga ba ang tunay na may halaga sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bagay na inihahatid ng kaitaasan sa bawat isa ay tunay na banal. At kayo ay tinuturuan mula sa inyong mga sarili upang inyong makita ang kahalagahan ng mga bagay na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Inyong makita na ang bawat isa sa katotohanan ay kanyang kailangan. Subalit, ang pagbabago at pagtitiwala ay tunay ngang hindi rin maipagkakaloob ng may kabuuan. Lalong-lalo na kung yung kayo sa inyong mga sarili narito ang pagdadalawang puso, ang pagdadalawang isip at walang tunay na pagtitiwala. Ito ang sa inyo laging babanggitin sapagkat ang pamumuhay ng tao ay laging naroon sa pagbabago. Subalit naroon din sa pagbabalik sa kanyang datingang kaugalian. At kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay sikapin ninyo ng inyong mga sarili, ng inyong mga oo'y tunay na magkaroon ng katotohanan. Sapagkat kung hindi nga nyo nakakaya, ano nga ang sasabihin nyo sa harapan ng dakilang Panginoon? Kundi ang aminin ang tunay nyong saloobin, ang katapatan, mga iniibig na mga kapatid. Isang malaking bahagi na dapat ibigay ng tao sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa katapatan yan, ang dakilang Panginoon din naman ang magbibigay daan upang ang bawat bahagi ng kahinaan yan, siya man ay magbigay ng 100 upang inyong makita at inyong matutunan paano nga ba mapapanuto ang mga maling kaugalian, ang mga maling paniniwala, ang mga maling nakasanayan. Sapagkat ang lahat ng yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na kinakailangang batahin ng bawat isa hanggang sa kalihulihang kadumihan ng isang kaluluwa ay tuluyang malinis at narito mabihisan ng tunay na anyo ng espiritong nanggagaling sa kaitaasan. Ganito nga kayo ninanasa ng dakilang Panginoon upang ang bawat isa ay magkaroon ng inspirasyon, upang ang bawat isa ay magkaroon ng linaw sa daan na kanyang tinatahak. Subalit ang mga bagay ito sa katotohanan ay hindi mangyayari sa isang iglap, sapagkat kung ang bawat isa ay nagkukulang pa ng isang karunungan nang gagaling sa kaitaasan, papaano nga ba ang mga bagay ito'y maisasagawa samantala ang kanyang kaunawaan ay naroon pa sa tulad ng isang bata, sa tulad na lagi nang naglalaro, sa tulad na lagi nang nag-iisip ng para lamang sa kanyang sariling kasiyahan. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na narito na nag-aaral, na binigyan ng dakilang Panginoon ng isang pagkakataong makakita ng isang kaliwanagan. Samantalahin nyo ang pagkakataong ito nang upang sa gayon ang buhay na yan minsan pa ay aking babanggitin na magkaroon ng kabuluhan. Hindi lamang sa pagbabago ng inyong mga sarili, kundi lalo't higit maibigay ang tunay na kaanyon kung saan ang bawat isa sa paghahanda ng dakilang Panginoon kayo man ay maging bahagi upang kanyang maging kamanggagawa o anong katuwaan ng isang espiritu na kung siya ay mapagkatiwala ng isang tungkulin sapagkat nakita ng dakilang Panginoon ng kanyang katapatan, ang kanyang pagsisikap
upang mula sa kanyang kaliitan, ang bahagi ay maibigay niya ng buong kabuuan. Ang dakilang Panginoon tunay na hindi tumitingin sa bawat kalagayan at katangian ng bawat isa. Subalit iisa lamang ang makikita, mga iniibig na mga kapatid, ang kalinisan ng inyong kalooban, ang katapatan ng bawat puso. Ano nga ba ang tunay na ninasa ng inyong mga puso? Ito ang inyong sikapin o aking mga iniibig na mga kapatid. Nasaya sa atin ng bawat isa ang kanyang sarili, sapagkat marami ng pag-aaral. Subalit ang pagkisayasat ng totoong kalooban ng bawat isa sa kanyang sarili, dito pa rin nagkakaroon ng pagtatalo ang isang kabuuan. Ito ang mga bagay, mga iniibig na mga kapatid, na sa inyo'y itinuturo upang minsan pa ang bawat panahon ay magkaroon ng kabuluhan, sapagkat ninasa ng kaitaasan tunay na ang bawat isa ay mga ligtas mula sa masama. Subalit ninasang higit ng kaitasan na ang kabanatan ay mata mo ng aking mga iniibig na mga kapatid. At hanggang dito ako. At minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghahari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabat ngayon at magpakailanman. Sa tuwing na bawat isa ay naglalaya upang nang sa ganoon nasa kanyang pupuntahan ay makasumpong ng bahagi para sa Panginoon. Mga inibig ko mga kapatid, tunay na ang Panginoon ay lagi na nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa nang upang nang sa ganon na ang bawat kaluluwa ay tunay ngang magising sa isang layunin ng pag-ibig ng dakilang Ama. O mananampalataya, mag-ingat kayo sa inyong pag-aaral. Sikapin ninyo na ang isang tama ay inyong matuklasan. Nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral, ang tunay na layunin ng pag-ibig ng Diyos ang siyang sa inyo'y magkabay ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Mga inibig ko mga kapatid, tunay na maraming manampalataya na kung saan sulok na mundo, na kung paano naghahayag ng salita ng dakilang Panginoon, na ito ay nagbibigay ng paggising sa bawat isa, at ito ay nagbibigay ng kaluguran ayon sa bawat pag-aaral. Ngunit alin doon ang nagpapatibay sa bawat isa? Ang mga gawa na hinahanap lagi sa bawat kasangkapan. Na kayo na naging halimbawa ng kaitasan ay tinitignan ng dakilang Panginoon na kung paano gumawa sa pamagitan ng diwa ng kanyang mga salita. O mga iniibig ko mga kapatid, hindi ito paligsahan ng anong bagay. Hindi ito ayon sa kinagisnan ng buhay. Kung hindi ito ay isang pag-aaral na pagtutuwid ayon sa pananampalataya, nag-upang nang sa ganon na ang bawat kaluluwa ay tunay ngang matuto sa tamang proseso na ibinigay ng dakilang Ama sa bawat kaluluwa. Kayo na lagi nang nag-aaral ayon sa Espiritu, tinatanggap nyo ba ang mga aral na ito? Isinasagawa nyo ba sa inyong pamumuhay? Ang mga titik ba na iniwan
ayon sa kabanalan na aklat. Ito ba ang naging kasagutan ayon sa diwa na kung papaano kayo ikinikilos ng kaitaasan ay inyong tinatanggap na buong-buo? Mga iniibig ko mga kapatid, kung ang pagtutol ay nasa inyo pang kalooban, tunay, maraming proseso pa ang magaganap sa buhay na inyong hanapin. Ngunit, kung tinatanggap nyo ayon sa pag-ibig, tunay na ang bawat pagsukli nasa inyong pamumuhay, tunay nga, ito ay isang kaangatan ayon sa Espiritu. Na ito ang hinahanap lagi ng bawat isa. Ngunit, bawat mag-aaral ay nakabaling sa material na buhay. Kayo na bilang mag-aaral, tanggapin ninyo ng buong puso ang kalooban ng dakilang Ama. Na kung paano ang krus na yan nasa inyong mga balikat, ay pasanin ninyo, maging ito man ay mabigat o magaang sa inyong pamumuhay, sapagkat ito ay isang aral na magbibigay sa inyo at magtutuwid pagdating ng panahon. Walang makakaalam o makita ang anumang bagay na pag-aaral kung hindi kayo ay nagsisikap upang maabot ang tama para sa Panginoon. Hindi ninyo inaabot ang bagay na yan upang maging kaluwagan ng buhay ayon sa sanlibutan, kung hindi ang kaangatan ng isang biyaya na mula doon sa dakilang Panginoon na pinagkatiwala sa inyo upang ito'y ipaglingkod. Nang sa ganon, kayo ay maging isang halimbawa ng buhay espiritu. O mga iniibig ko mga kapatid, tanggapin ninyo ang bawat aral nasa inyo ibinigay ng upang nang sa ganon, nasa pamagitan ng biyaya, kayo'y maging malusog, kayo'y maging malakas, at ang yaman ng hinahangad nyo ay yaman mula sa kaitaasan. Na ito ay hindi nakikita ng bawat isa, ngunit ang dakilang Panginoon ay naglalaan doon sa isang gumagawa ng hindi naghahanap ng anumang kapalit. Hindi naghihintay ng anumang bagay mula sa sanlibutan, kung hindi bagkos gumagawa siya na hindi niya nalalaman kung ano ang bukas, ngunit ang tiwala sa harapan ng dakilang Panginoon ay nandoon. Ito ang hinahanap sa bawat mag-aaral. O mga iniibig ko mga kapatid, huwag niyo nasain ang anumang bagay na pagsunod ayon sa paggalag sa katandaan. Ngunit kung ito'y may kalikuan, saan kayo paroroon? Kaya nga't mayroong pag-aaral ayon sa banal na kasulatan at ayon sa pag-aaral patungo sa Espiritu, na ito ang magkakaroon sa inyo ng buhay na matuwid at marangal para sa Panginoon, na ito ang dapat niyong tanggapin sa buhay niyo. Hangarin ninyo ang kalooban ng dakilang Panginoon at hindi ang mga bagay nasa inyo'y nakalulugod sa laman. Mga iniibig ko mga kapatid, maging ito man ay inuulit sa inyo, ngunit pinaalala ang mga bagay na yan nang upang nang sa ganon, magbalik pananaw kayo nang sa ganon, hindi kayo maligaw ng landas. Mga iniibig ko mga kapatid, marami ang tumatawag sa pangalan ng dakilang Panginoon, ngunit saan sila naroon? Kayo na mag-aaral ayon sa Espiritu, tunay na kung ito ay inyong mabubuo sa inyong pagkatao, sino nga ang makikinabang at sino nga ang magbibigay ng kulatian kung hindi ang Panginoon na dapat sambahin ng bawat isa, na siya lamang ang dapat kilalanin, ang dakilang Ama
na nagbigay ng pag-asa ayon sa pag-ibig. Kaya nga't ang pag-asang yan ay samantalahin ninyo sapagkat tunay nga na ito ang magbubukas sa inyo sa pintuan ng langit nang upang sa ganon ang pagkapatuloy ng pag-aaral ay maitama sa panahon na kayo'y mag-aaral ng kaitaasan. O mga iniibig ko mga kapatid, nasa inyo ngayong harapan ng pag-aaral. Kayo na ngayon magdesisyon sa inyong mga sarili kung ano ang inyong pipiliin. Sapagkat talos ng dakilang Ama na ang bawat paggalaw ng bawat isa. Ngunit kayo na bilang manampalataya, ang tunay nga ang pagtitiis ay pagdadaanan ng bawat isa. Maging ito man na may kahigpitan at kaluwagan, tunay, ito ay laging pag-aaral sa pagsulong ng buhay sa hinaharap. Maging kabayaran man ito ng utang, ay tanggapin ninyo sapagkat walang sino man makikinabang kung hindi ang nagsikap para sa isang dakilang Panginoon na ito ay naipako sa krus. At kayo rin bilang mag-aaral ay tulad din sa isang napako sa krus, sa isang pag-asakripisyo sa inyong pamumuhay na ipinagkaloob ng dakilang Ama. Kaya't magsikap ang bawat isa na matamo ang isang tunay na liwanag mula sa kaitaasan na ito ang magiging gabay ng bawat isa at nang sa ganon, kayo ay lumakad ng matiwasay ayon sa kalooban ng dakilang Ama. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.